Welcome to my channel, guys! Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Malaking tulong na ito sa tulad kong maliit lamang na content creator. Maraming salamat po! Sa ika-19 na araw ng makasaysayang paglilitis sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, naging sentro ng mainit na palitan ng kuro-kuro ang isang paksa na tila simple ngunit puno ng malalim na kahulugan, ang paggamit ng mga alias. Habang isinasagawa ang pagtatanong ng mga senador hukom, kumuha ng pagkakataon si Senador Robin Hood Padilla upang harapin ang tagapagsalaysay ng akusasyon na si Attorney May Divina Gracia. Dito niya inihayag ang isang paghahambing na umani ng iba't ibang reaksyon sa buong bansa. Ani pa ni Robin, "Ginoong Pangulo, at sa inyo po, Attorney Divina Gracia, nais ko lamang itanong, alam po ba ninyo na halos lahat ng ating mga pambansang bayani ay gumamit ng mga alias sa kanilang pakikibaka? Hindi po ito bago sa ating kasaysayan. Si Dr. Jose Rizal ay kilala bilang Dimasalang. Pangalang ginamit niya upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan habang isinusulat ang mga akdang gumising sa damdamin ng bayan. Si Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan, ay gumamit ng May Pag-asa at Agapito Bagumbayan. Mga pangalang naging tanda ng kanyang paglilingkod ng lihim sa panahon ng panganib. Si Marcelo H. del Pilar ay Siling Labuyo at Plaridel. Si Emilio Aguinaldo ay Magdalo. Kahit si dating Senador Ninoy Aquino, noong bumalik siya sa bansa sa kabila ng panganib, ay gumamit ng pangalang Marcial Bonifacio. Bakit po nila ito ginamit? Dahil sa panahon ng giyera at pananakop, ang alias ay hindi panlilin lang. Ito ay pananggalang. Ito ay para makapaglingkod sa bayan nang hindi nalalagay sa alanganin ang kanilang buhay at ang kanilang misyon. Ngunit hindi nagpatinag o nagpadala sa damdamin si Attorney May Divina Gracia. Mahinahon ngunit matibay niyang itinuwid ang paghahambing. At dito lumabas ang malalim at malinaw na pagkakaiba na hindi maaaring ipagsawalang bahala ng sinuman. Divina Gracia. Ginoong Senador, kinikilala po natin ang kasaysayan at ang dahilan kung bakit gumamit ng alias ang ating mga bayani. Ngunit narito po ang napakalaking pagkakaiba. At sana po ay hindi natin ito malimutan. Ang mga alias na ginamit ni Rizal, Bonifacio, at ng iba pang bayani ay ginamit sa panahon ng digmaan at pananakop upang ipagtanggol ang bayan at ang kanilang sarili mula sa kaaway. Ang kanilang buhay ay nasa panganib sa bawat sandali. Higit pa rito, nalaman natin ang kanilang tunay na pangalan at ang kanilang mga ginawa paglipas ng panahon. Hindi nila itinago ang kanilang pagkatao habang tumatanggap ng pampublikong pondo. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay hindi paggamit ng alias sa panahon ng giyera, kundi ang paggamit ng mga pangalan na lumabas sa mga resibo ng confidential funds ng tanggapan ng Vice-Presidente. Pondo na galing sa kaban ng bayan, pera ng taong bayan. Hanggang na ngayon, marami sa mga pangalang iyon ay hindi pa natin nakumpirma kung sila ba ay totoong tao at kung ano ang kanilang ginawa upang makatanggap ng ganitong halaga ng pera ng bayan. Hindi po ito panahon ng giyera laban sa mananakop. Ito ay panahon ng kapayapaan at panunungkulan sa gobyerno. At sa panahong ito, ang taong bayan ay may karapatang malaman kung sino ang tumatanggap ng kanilang pera at para saan ito ginamit. Upang mas maunawaan ng lahat, narito ang mas malalim na paghahambing sa pagitan ng mga alias ng ating mga bayani at ng mga pangalang lumabas sa mga dokumento ng confidential funds. Hindi lamang si Attorney Divina Gracia ang tumugon sa paghahambing na ito. Mabilis ding nagbigay ng kanyang pananaw si Senador Bam Aquino. Ani pa ni Senador Bam, tama po na ginamit ni dating Senador Ninoy Aquino ang pangalang Marcial Bonifacio noong siya ay nasa panganib. Ngunit wala po siyang hawak na pondo ng gobyerno. Hindi po siya pumirma ng resibo ng pera ng bayan gamit ang ibang pangalan. Iba po ang paggamit ng alias sa pakikibaka
para sa kalayaan at iba po ang paggamit nito habang tumatanggap ng bayad mula sa kaban ng bayan. Hindi po natin maaaring itumbas ang dalawang bagay na ito. Nagpahayag din ng kanyang pagtutol si Representanteng Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur. Representanteng Zia Alonto Adyong, isang malaking kawalan ng respeto po sa alaala ng ating mga bayani na itumbas ang kanilang mga pangalang ginamit sa pakikibaka, sa mga pangalang lumabas sa mga resibo ng confidential funds ng OVP, ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang dugo at pawis na ibinigay para sa ating kalayaan, ay hindi dapat ihambing sa ganitong kalagayan. Ang mga bayani ay hindi nagtago habang kumukuha ng pera ng bayan. Ipinunturi ng palasyo ang malinaw na pagkakaiba. Ang mga bayani noon ay gumamit ng alias para sa bayan, hindi para magtago habang tumatanggap ng bayad mula sa taong bayan. Kaya ito ang tanong na nasa isip ng bawat Pilipino habang pinapanood ang paglilitis. Ang paggamit ba ng alias ay pananggalang para sa bayan o panakipbutas upang itago ang katotohanan sa taong bayan? Ang mga bayani ng ating kasaysayan ay gumamit ng ibang pangalan upang makalaya ang ating bansa. Ngunit ang mga pangalang lumalabas sa mga dokumento ng confidential funds, para saan ba sila ginamit? Ito ang patuloy na lilinawin habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kasaysayang paglilitis na ito. Ang taong bayan ay naghihintay ng sagot, hindi ng mga alias, kundi ng katotohanan. Meron po akong tanong sa prosecution. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good Opo. afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po ika-19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo. the real name. So, Pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong Ka-Cobra, Ka-Agila, Ka-Lawin, Ka-Tigre, Ka-Kapre, Ka-Sirena, Ka-Adobo, Ka-Sinigang, Ka-Pansit, Ka-Tinola, Ka-Sile, Ka-Kamote, Ka-Bawang, Ka-Maxi, Ka-Labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung
war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir. Your Honor. Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, ano nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last, Senator one Judge last na lang Padilla. po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Your Na Honor, may mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan nung mga nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor, isa na lang if po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up, Ito na lang Judge po. Padilla. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? to be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was made to, with all due respect to the Senator Judge, Mr. it was... Presiding Judge, allowed ba yun? I was about to make a ruling. Senator Maraming Judge salamat Padilla. po. There was no question posed or poised. Attorney May. Let's proceed to the next Senator Judge who will interject. By the way, did you intentionally get rid of the platform? Yes, Your Honor, because you were not expecting that I'd be called again, Your Honor, to make way for the Honorable Chair of the Okay. Panel of Understood. Prosecutors, Your Honor. Understood. Senator Judge Aquino, Thank you're you. recognized for interjection. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman ho siyang confidential funds na, wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay.